Walang makokonsensya sa carbs today. Bawal. Bawal ba? Oh! Coffee day today. Perfect. I love it. Gusto na natin kumuha. So simulan na natin. Yes, Batiin na please, natin sila. Jess. Good morning, mga kapatid! May 14, maupay nga aga sa mga kapatid nating waray. Mainit, malambot, nakaka-comfort. Naku, tulad ng ating paboritong pambansang agahan na pandesal. Ganyan po ang ating pagbati at pagsalubong sa yes na Martes. Right, Dimps? That's right. Agree naman ako sa'yo dyan, Jess. Kapag nga sinabing Pinoy breakfast, hindi nawawala dyan ang all-time favorite na pandesal. Simpleng-simple lamang po ang tinapay na ito, pero kahit na anong palaman, pasadong-pasado. Sinabi mo pa, Mama Dims, nako, pasadong-pasado, kahit nga siguro walang palaman, di ba? Sobrang winner rin ang tinapay na ito, tulad na lang ng mga nasa harap natin. Bahagi na rin ang bawat umaga ng bawat Pilipino. Pero alam niyo po ba ang isa pang masarap sa pandesal? Yung ipinapares ng Ay. mainit na kape. Ay, ang sarap. Idadunk mo sa kape. Yeah, pwede na may keso. Mismo, Jess. Diba? Yung iba natin mga kapatid, sinasawsaw pa sa kape. Katulad ng sinabi ni Jess. Mas lumalambot, mas umiinit at parang gatas, diba? Na madaling natutunaw sa bibig. Tapos, nabusog ka, nagising ka pa, diba? Masarap na masarap, Ruth. Tama yan, Justin. Pero alam mo, kahit walang kape, no? Yung pandesal pa lang mismo, talagang napakasarap na dahil ipinagmamalaki natin to sa buong mundo. Sa latest update nga ng sikat na travel and food magazine na Taste Atlas, pasok ang ating pandesal sa top 10 best bread rolls in the world! Sure naman, di ba? At kung masarapan na lang din naman ang pandesal, lalaban dyan ang Marikina Bakery na Martha Nico Comia. Tapos ipapartner pa natin sa kape ng drip coffee ni Giselle Bernardino. Good morning sa inyo, mga kapatid! Martha! Hi! Hello! Okay. Can I just say, Martha also acts. And we've worked together many times. So good morning, kapatid. Very entrepreneurial pala tong kapatid ko na to. Okay, hello, good morning to you. So it's a parang partner na partner talaga yung sinifeature natin na coffee and bread today. But Martha, tell me all about it. Kasi alam mo yung tatay ko, pag kumakain ng pandesal, nagpapalaman siya ng pansit or ng ice cream. Yes. Oo, perfect talaga. Tama Lalo yun. na ngayong summer, perfect na perfect yung pandesal. Lalo na pag homemade or dirty ice cream. Kasi I think yung pandesal natin, kasama na yun ng kultura at saka tradisyon natin bilang mga Pilipino at napaka-versatile ng pandesal. Pwede mo siyang ipalaman sa matamis, ipalaman sa maalat, minsan pa maanghang. O kahit walang palaman, yun nga sabi nga kanina, i-dunk lang sa kape, minsan tsokolate pa. Kaya yun yung perfect na perfect sa pandesal natin. Sobrang perfect. Wait, can I just share? Actually, I used to order from you. Nung pandemic. Kasi Marikina siya. Kasi dami nauso na tinapay ng Oo. pandemic. So sabi ko, lalo na noon kasi sila yung, I think, one of the few lang na nag-o-offer ng delivery. So talaga namang nag-crave kami ng pandesal yung mga panahon na yun. And tamang-tama, you guys had super yummy pandesal. Yes. Kahit butter lang. Pwede Ang na, sarap soft na. na, Oo, sobra. tsaka pag fresh na fresh. Super Oo, fresh. freshly At baked. mainit-init pa kasi taga Marikina ako, so malapit lang. Wait, naalala ko, Miss Martha, this is my childhood. Yan. oo. We call it ube slice. Siyempre, Yeah. ang Pinoy, ang Pilipinas, kilala tayo sa ube. Kung kaya't ito ang isa sa mga classic na tinapay nating mga Pilipino. Tama. Oh, that's very nostalgic. Yung At saka nauso ito nung rin, pandemic, yes. anong favorite mo? Pandesal. Yung nauso nun. Ay, tsaka yung ube cheese. cheese. Yun. Oo. Grabe, Nauso yun eh. patok na patok talaga yung ube cheese. Kaya lang, naubusan kami. Hanggang ngayon ba, malakas pa rin ang ube cheese o medyo humina na kumpara nung pandemic? Medyo humina na siya, pero ito talaga, itong Ayan. ube slice na to. Saka ang katerno Yes. dati, dalgona coffee. Dalgona Ayaw, coffee. kasama natin coffee, diba? Pagdating sa kape. Tikman naman natin. Oo, let's try Oo, natin Magid pandesal. What's the difference between the small ones? Wala lang Wala, size? actually, yung timpla din meron. And the size, ito paborito to ng mga toddlers. Ginagawa nilang parang chichirya. Kasi bite size. Bite size. Mas Ito malambot siya, ba o same lang? mas marami siyang egg. Kaya tinatawag namin siyang egg pandesal. Egg pandesal. Kasi ang pandesal, yung pinaka-basic ingredients niya, pwede mo siya actually dagdagan ng egg or ng hindi. Ngayon ito, dinagdagan namin siya ng egg. So, Egg. mas ano siya. Ang So, sarap tsaka siksik ah. Tama. So
So, ang Alam normal mo na yun, pandesal, maliit. Oo. so yung normal na pandesal, hindi gaanong karami yung egg, ganun ba? Yes, may choice ka kung gusto mo lagyan ng egg or hindi. Ito, Spanish bread. Yan, yan po ang aming Favorite ko ang hero product po ng Marikina Hero Bakery. product. Ito alam ko tawag dito, pero hindi pwede sa TV sa Meron kaming mas kusang na tawag. Ano? Belyas. Yes. Kasi iba tawag dyan eh, Ito di po ba? yung regular size, Okay. yung small pandesal. Alam ko may Ito cream po. cheese Ayun nga, pandesal oh. din Ang kayo, cream di ba? cheese po pandesal, ito pong nasa gitna. Ako din yan gusto ko. Eto, tiglati tayo dito, Ruth. Ayan, kunin mo kalahati. Miss Martha, let's talk about the price range. Magkano po nag-range yung inyong mga pandesal? Itong small pandesal po namin ay nasa 3 pesos. Ito pong big ay nasa 6. Yung cream cheese pandesal dahil may filling na siya po ay 15 pesos. Ito pong tinatawag nating kalihim o belyas, ito po ay 10 pesos. Ang ube slice po natin ay 8. Ito pong mini pandesal, actually nakapack po yan na 150 grams ng 50 pesos lamang. Ilang piraso yung 150 grams? Nasa na 22 to 24 Uy, po dami na siya. nun. Ito po isa pa po to sa mga classic na Filipino bread na tinatawag nating puto. Pero kung gusto po natin ng medyo social-social, star bread po ang tawag. Puto, pwede rin naman po. Ito po ay 25 pesos. Meron po kaming small version na nasa 10 pesos lamang po. Alam mo, natutuwa akong makita ka ng ganitong live. Nakasanay eh. As a seller. As a seller. Uy, mahusay na artista si Martha. Wait, magkakape muna ako. Come. Sa dami ng ating Here. pandesal, ito ng ating So, katerno. tell me more about drip coffee. Drip Okay. coffee po is Vietnamese coffee. How Authentic different? Vietnamese How coffee. different is Favorite ko yan. Vietnamese coffee? Well, sa coffee shop po namin, hindi kami gumagamit ng fancy espresso machines. We use yung thin filter, Okay. which is a very traditional way of brewing coffee. Okay. It is just Thin filter? thin. 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 Thin Okay. filter. So it takes mga 20 minutes po to brew 1 cup of coffee. Wow. Yeah, But that's when we all. order, hindi naman ganun katagal. Yes, hindi naman po. So, Ano lang, pinaprepare mga nyo na in 5 to 6 advance? hours lang po. Di ba yung Tayo, thin, 20 yung minutes. maliit yung yung parang Yes metal po. na Aluminum Yeah. po siya. Oo, Aluminum. yun. Oo. So 20 minutes po siyang So dahil 20 minutes yung brewing niya, ibig sabihin, mas malakas siya. Yes, Ang more sarap. concentrated. Sorry. Ang sarap. Ako favorite ko talaga ang Try Vietnamese naman. coffee. Sige, tikman natin. Kung sarap. malapit siya sa Game, game. Sana binigyan niyo si Martha. Martha, halika dito. Para Sama lang natin sa sa kape kanila. mo. Naalala ko kasi sa By the way, Vietnamese siguro ng coffee, we ice also coffee have na yung lang. parang Pwede. egg coffee. Yes. Yes, also. egg coffee. Yes, we okay, also oo. have yung egg coffee. Yeah, po. ay wow. We have talaga. egg froth on top. Oh my gosh. In Vietnam po kasi before, nung Vietnam War, they don't have the supply of milk. So, they use an alternative, which is egg, for it to make it creamier. Yes. Pero yung mga coffee din, ang natatanaw ko sa Vietnam, pag yung mga coffee nila na may milk, sobrang tamis din. Yeah. Kakaiba din yung milk na ginagamit Because nila. they are using condensed milk. Condensed milk, yan. Very, very good. Spanish latte Yes po. Magkano yung ganito? It ranges from 120 pesos to 150 pesos for iced coffee. Depending on the size. Yes. How many sizes do you offer? 2 sizes po. Okay. This Two one is the sizes. grande size and we have a venti size. Sobrang perfect silang magkasama. Magkapit-bahay kayo? We're like 2 streets away from each other. Yeah. Pero Marikina. Pwede kayong mag-collab, Yes. diba? We also have a branch in Marikina, but our main branch po is in Taytay, Rizal. I have a question. Can you both do events po? Kunyari, pag birthday, you can Yes have po. a cart there with your product. Yes po. Ayun, perfect. Lalo pag yung theme Filipino, tapos gusto mo ng medyo may Vietnamese na coffee. Asian Asian, ayan. Oo. Sarap. Ang sarap Thank you nga po. niya. Thank you, Oo. ma'am. Ano yung coffee din? Masarap, no? Ang lasa niya, Quality. manamis-namis, kaya Yes. medyo gusto ko. Hindi ko kaya yung para akong sinasapak Oo, pagka. ano ba yung sa'yo? Ano ba yung ano mo ngayon? Ano, same. Spanish latte na Ah, ito hindi ko- Ayan. hindi sa akin Iba, iba sila. iba. Okay. We have cafe White soda. Cafe soda. Oh, yeah. I have the Cafe soda. So this is the Vietnamese Yes, style po. coffee. Okay. So how many different types of coffee do you offer? We have
a lot po. Siguro po mga 20 to 30 different flavors. But their best sellers are... Cafe soda. White mocha, we also have describe it. mo daw eh. Spanish latte, we have. Oo, actually, this really parang reminds me of the legit na mga Vietnamese na coffee. Yes. And may Yeah. pagka-Spanish latte siya, pero dito kasi what I like about it is lasa ko yung kape niya. Yes. So which I Hindi, like. hindi siya na-overpower ng tamis. Yes. Ayan, yun ang Pero at maganda. the same time, parang pwede na siyang pang dessert, di ba? Parang yung ano niya. Even, I think the egg coffee, ganun yung feel niya Yes for the po. cream, ano, oo. And all the coffees may hot version, tama ba? Yes. Lahat ng Yes. versions. Okay. Pag egg coffee, di ba? High protein din yan. Yes. Di ba? So good. So very good. Okay. Martha, you first. Saan namin kayo pwedeng puntahan? Social media account? Yeah, meron po kaming Facebook page. Just search for Marikina Bakery. Send a message para po mag-order. We also have Instagram. Our handle is @Marikina Bakery. Yes, and they're very responsive as a Yes. customer. I know that. For drip May testimonial. coffee, we have several branches in Rizal, and we also have branches in Metro Manila. And you can order or place your order via GrabFood or Foodpanda, or you can easily message our page po. Amazing. Maraming salamat, Marikina Bakery and Drip Coffee. Singin po ng kapit pandesal sa umaga. Ganyan din natin ipaparamdam ang pagmamahal sa ating mga kapatid. Ako po, si Dimples Romana. At isabay na sa inyong almusal ang pagtutok sa amin, hindi lang para sa mga pampasaya, pati na rin sa may init na balita. Ako po, si Ruth Cabal. Tuesday today, so choose to be inspired at always motivated para focus lagi sa mga gawain. Ako naman po, si Maui David. Huwag kalimutan mag-enjoy, live life, at magpatuloy sa inyong mga araw in full positivity. Join na rin sa bonding sa inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. Sa mga kababangon pa lang, tara na't silubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Kumain na ng pandesal, uminom na ng kape. Ako po, si Jess De Los Santos. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Tuesday, full of surprises pa rin po tayo. Ituloy na natin ang good vibes sa new mystery item na ibibida ko sa inyo. Hulaan niya nga. Oh, ano kaya? Forwards, yun yung clue ko. Forwards. Forward. Yan yung clue ko. Forwards siya. Forwards, Yun lang yung clue. Yan sabi ng producer. English, Para mahirap. English o Tagalog? O, English. English, gamit ba sa bahay? Ha? Gamit sa bahay? Yes. Gamit sa bahay. Wait, yun yung clue. Useful ba ngayon Forwards. tag-init? Useful ngayon tag-init. Sirit na, sirit na. Ito na, ito na, ito na. Matatagalan I-unbox tayo. na yan. Malapit Alamin ka na natin ang laman Malapit ng ka na. kahon dito sa unboxing. Oh my gosh. Brown out! Oh, ang init pa naman ngayon. Oh no. Buti na lang. Dumating na ang mystery item natin. No kuryente? No problem! Dahil sagot yan ng rechargeable electric solar fan. May kasama ng solar panel na kailangan lang ibilad sa init ng araw ng 6 to 8 hours. Meron din siyang 4,500 mAh na battery capacity. Pwede ito magamit mula 2 hanggang 3 oras. May 2 pagpipilian per speed level, isang normal wind at high wind. So, paano naman gamitin yung solar panel? Okay, ganito yon. Plug natin sa device. O, ayan o. Naka-red na siya. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. At yung charge ay nagagaling dito. Light bulb, gumagana. Okay. High speed na natin. Okay.
At kung sakaling mawalan siya ng charge, itatapat mo lang yung solar panel sa araw. Kung maubos man ang charge ng solar panel, don't worry dahil pwedeng gamitin ang remaining power mula sa rechargeable battery. But wait, there's more! Bukod sa pantanggal init, meron ding attachable na 2 light bulbs and LED light, so goodbye dilim. Electric fan para anti-init? Check! 2 light bulb for lighting? Check, check. Paano naman kapag na-low bat yung phone ko? Testingin natin. Oh, di ba? Ang tanong, Justin, magkano naman? Ang solar rechargeable fan ay mabibili sa halagang 1,114 pesos. Ito na yung 4 words na yan, ha? Rechargeable, electric, solar fan. Hindi naman pala yun. Sige, Ang patry hirap natin. kasi. Very cool product. Oo, actually, para ang dami nangyayari dito, di ba? Yes. May mga light bulbs Paliwanag siya. mo nga, ano ba yan? Paano Ang dami ba yan? nangyayari. Pwede rin ba Okay. siyang hair blower? Pwede. Try mo. Pwede ka rin ba magkaroon ng light bulb moment dyan? Alam mo dati nung bata kami, para pagka magka-vibrato yung mga tinatanggap boss, Dito! Totoo Actually, naman. simple lang to, Dips, no? Yung yan? solar fan na ito. Ano ba siya, Joss, kumagana? So, number 1. Okay, una sa lahat, hindi siya nakasaksak ha? Hindi siya nakasaksak. Oo. May battery siya. At yung battery capacity niya, 4,500 mAh. Pretty much yung battery capacity ng isang iPhone. Okay. Okay. So, pwede mo na siya gamitin as a power bank. So, let's see nga. Ito, plug natin yung iPhone Sige, ni try Maui. natin. Tingnan natin kung mag-charge. Yan ang Cha-cha. pinakamalaki. Ta-ta-ta. Oh! Yan. Nag-charge! Okay. At habang nag-charge ka, tinan mo, may LED ka pa dito. Pwede mo Ay. rin So, i-on yung mga pag light brownout, bulbs mo pwede. dito. Uy, ibig sabihin, pwede mo Camping. pang camping Sa camping, talaga. very Pang camping. useful. Very, Wait, so good for how many hours to of running 2 to 3 hours. Okay. Tapos, kapag Pag kailangan mo nakatapat to i-recharge. sa araw, halos only power ka rin kasi solar powered din siya. Wow. Diba? Ipa-plug mo lang dito. Parang ganon. Alam nyo, hindi lang yan perfect pang camping. Perfect din yan para sa mga nabigla sa electric bill nila last month. Pwede rin. Dahil sa pwede tax rin. ng kuryente. Kaya pala ako parang hihimatayin no. Kasi pag nagsisend sa akin, Ruth, kumbaga isahan na lang na parang sabi ko, parang naman ako, bumili ba ako ng TV? Sa taas ng ano mo. Jess, Di ba? Tipid ka dyan. may fan ka. May fan. Ang dami May fan namin naman fan tayo. today. Marami Ayan. Si fan Jess. dito. Apat Mga yung 4 fan. pieces. May kanya-kanya tayong fan dito. Oo. Okay. Pero ito, paano maintenance niyan, Q? Justin, yung solar Magkano panel, din yan? mahirap bang i-maintain yan? Nasisira ba yan agad? Paano ba? Mukhang okay naman. Very Oo. stable naman siya. Oo. But definitely simple LED panel lang siya. Right. So, Simple pag full solar charge, parang how long na kailangan panel. 6 to 8 hours. Oo, okay. Kasi 6 to kunwari 8. pupunta ka sa isla, di ba? Yes, Tapos oo. walang electricity and then you can bring Perfect this. yan. Oo. Pero gusto ko yung Yes, example yes. ni Solar, Ruth na isla talaga yung Kasi, oo, Ano to, summer kasi. outdoorsy kasi to si Ruth. Oo. okay, okay. Pero matanong lang, Q, ibig Oo. sabihin, kailangan talaga maaraw. Paano kapag makulimlim? Pwede rin Pwede rin mag-charge sa outlet. Ayan. So, Outlet meron available. din. So meron din. So actually, ang Very maganda dito versatile siya. rin, what I think pwede rin gawin is to keep it fully charged para in case mag-brown out. True. Pwede din. Diba? Kasi ang Lalo maganda na dito, ngayon, laging may yellow alert at Yes, red red alert. alert. tsaka what I'm amazed about is yung light niya. Diba? Diba? Pwede rin. Pwede rin. Yeah, I love it. Pwede ka Ganda. magtugstog sa bahay. Wow. Perfect din yun sa mga estudyante. Kung biglang mag-brown out, may pag-ilaw ka dyan. Yes, diba? kaya nga 2-in-1 na siya, yun ang maganda sa Yan. kanya. At saka yung hangin niya, in fairness, malakas ha. Oo, okay naman. At nagro-rotate. Magkano Yes. daw? Magkano daw? Oo nga, magkano? Sa presyo, 1,149 pesos. Uy! Take it off. Okay na rin siya. Okay na, oo. So yung hatol ko dito, out of 5 is 4 out of 5. Yeah. Mataas yan, mataas. Power. Power. Ika ng electric fan. Power. Power! Power. Or Oo, pa. diba? At para sa mga kapatid natin na nanonood, kung nakagamit na kayo ng fan na ganito, i-share mo naman sa aming Facebook page ang inyong experience at abangan pa ang susunod nating mystery item sa unboxing. May pang pictorial na din si Ah. Dips eh. Tignan mo, oh. Wala akong ring light. Pwede Ring light ba ka mo? Okay. At meron ka bang wind blown? Diba? For wind effect. Pwede ka pala maging si Beyonce dito. Oh! 1,114 pesos. Ayan. Okay, sa mga content creator dyan,
dyan, huwag niyong kaligtaan, 1,114 lang. Pwede lagyan mo na lang to ng magnet. Pwede ba yung phone dyan? Para sa cellphone. Ganda. Thank you, Q. Thank you. From unboxing naman po ni Justin, house tour naman po tayo. Ano kaya ang ipapasilip sa atin ng Filipino-American singer, songwriter na si Chris Lawrence sa kanyang condo unit? Sama-sama po natin siyang bisitahin sa May Bahay. Hello mga kapatid! Naku, napaka-special po ng ating May Bahay today dahil mapapasok natin ang May Bahay ng isang napakasikat na R&B singer and songwriter na ang sabi nga ay, kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko, mahal kita. Uy! Papakatay natin siya maya-maya at sana pumayag siya. Let's go to the May Bahay of Mr. Chris Lawrence. Chris? I see. Hello, Chris. Hello. How are you? Good. Thank you for having all the kapatids come into your May Bahay. Of course, come on in. Feel at home agad ang mood dahil very cozy and cool ang vibe ng May Bahay ng R&B singer and composer na si Chris Lawrence. 120 square meters ang floor area nito at merong 2 bedroom, functional kitchen, 3 bathrooms at recording studio. 2019 nang tumira si Chris sa condo unit na ito sa may San Juan City. Okay, Chris, I love the place. I love the vibe and the feel. Is it all you? Yes, it didn't always look like this. When I first acquired this condo, I wanted it to be like a man cave, like super man cave. It was very industrial. Siguro as time goes by, your taste changes and That's right. and yeah, you want your house to become a home. When I bought this, I was just supposed to be here for 3 years. And then Tapos pandemic magpapatayo hit. ka dapat. Magpapatayo ako, and then pandemic hit. So what I did was I said I'm just gonna make it more accustomed to my own taste, and I want it to be efficient, and I want everything that I need for everything that I do to be accessible. At ang R&B sensation na si Chris, certified crystal collector din. You know, rarely do I see other people who know of the Moldavite. Why do you know Why do I know this? Because Moldavite, I feel like, is what changed my life. this? Yeah, it is a transformation. It's a transformation stone, yeah. Saan mo narinig? John Herrera, rest in peace. Okay. John Herrera introduced it to me and JR, and JR got his first stone, and sobrang dami nangyari sa buhay niya, and he introduced it to me after 6 months, and sobrang dami nangyari sa akin. Dito ikot tayo sa my living area because I see more crystals here that you have to tell me about. Si Chris mismo ang pumili ng design at interior ng kanyang modern industrial condo. What else do you have here? The medyo lime green one, what is it? That's a citrine also. Okay. This was a citrine given to me by one of my business partners. This one is a quartz that I acquired when I was in Brazil. Okay, Brazil is beautiful. Brazil. So I like, wherever I go around the world, I like to bring home crystals from those different places. That's right. Oh, this is an amethyst. Para saan yung amethyst? The amethyst, it calms the place, serene, perfect for the living room. Kwento ni Chris, he loves to cook, especially Mexican and Italian dishes. What are the stories that we have here naman on the dining table? Because I love the dining table so much. I actually acquired this from Facebook Marketplace. Okay, alin? Itong trunk? Yeah, this trunk. So Okay. I made a good deal with the guy. It's a full acacia slab. So what are the fondest memories you have of this place? Dito na lang muna sa dining. Fondest memories, siguro yung mga dinners ko with my friends, and we just have those moments, because when we have good moments and we all just talk about our past, talk about good times, talk about our regular lives. Nakadisplay rin sa kanyang living area ang mga healing instruments gaya na lamang ng mukhang spaceship na ito. Is that a spaceship? This is a drum. It's a hang okay. drum. So it's a healing instrument. This is said to heal a lot of your ailments, anxiety, depression, even physical stuff. Abangan bukas. Kung malaya lang ako. Lahat ng yan sa part 2 ng aking May Bahay tour ni Chris Lawrence.
Nice, very nice. You know, if you went to his house, makikita mo yung mga crystal collection niya, maganda. Maganda. Oo, so he's big on mga parang chi, energy. energy. Oo. I love Sabi ko that. nga sa kanya, hindi ako makapaghintay na makakreate siya ng mga kanta na medyo ganon yung wahig. Oo. Earthy or something. Saka ano Healing. Ano din tawag dito, nakita ko yung plants niya. Ang refreshing tingnan. Hindi ko in-expect na may mga halaman si Chris Lawrence sa totoo lang. Eh kasi nga, he's big on energy. Hindi ba sabi nila sa tahanan daw, if you put living things inside the home, it actually creates more good energy. Kaya marami sa mga plantito-plantita natin, di ba, naglalagay talaga sila sa loob. But, careful which plant you put kasi Yan. apparently Yes, may mga oo. plants na hindi okay for the air sa loob. Yeah, At and I'm pwede sure ding may- maging toxic for the Yun, pets. yun. Totoo. And I'm sure merong proper placements, Yes. diba? If you really dig deeper into that. Saka I think kailangan niya yung good energy na yun, especially pag mag-create siya ng music. Yeah. Totoo yun. Totoo. Speaking of good energy, gawin pa ho nating extra panalo ang ating umaga kasamang ating mga kapatid champs mula Signal HD Spikers. Ang mga waging volleyball players sa katatapos lang na 2024 Spikers Turf Open Conference. Makakabanding natin ang ilan sa kanila live. Sa legal ba to, ipaliliwanag ni Attorney Buko ang batas tungkol sa pagkansela ng kontrata ng isang OFW na sinasaktan ng amo. At sasabi ni Doc, bigla ang paggising dahil sa alarm may masamang epekto sa ating katawan. Alamin natin yan mamaya. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nakasanayan na ng marami sa atin ang pag-a-alarm para hindi malate sa school o sa trabaho. Pero alam niyo bang may epekto ang bigla ang paggising sa ating katawan? Alamin sa sabi ni Doc. Nakadepende ang marami sa atin sa alarm clock para magising ng maaga at makapaghanda sa trabaho o sa eskwela. Pero alam nyo bang mayroong epekto ang biglaang paggising sa ating katawan? Sa pamamagitan ng tulog, nagkakaroon ng pagkakataon na maghinay-hinay ang ating katawan. Oras na makatulog, sumasailalim tayo sa recovery. Tuwing natutulog din po, binubuo ang ilang mahalagang hormones tulad na lamang ng melatonin, cortisol at growth hormones. Nauunsam yung prosesong ito sa biglaang paggising dahil sa alarm clock. Isa sa mga kapansin-pansing epekto nito ayon sa mga pag-aaral ang pagtaas ng blood pressure. Sa katunayan, mas mataas ng 74% ang blood pressure ng mga nagigising dahil sa alarm clock kaysa naman sa mga natural na nagigising. Naiuugnay ito sa mas mataas na risk ng cardiovascular diseases gaya ng stroke at heart attack. Nakasasama rin po ito lalo sa mga puyat at hindi pa nakakakuha ng kumpletong tulog. Maaaring maapektuhan ng ating body clock na posibleng maging sanhi ng hirap sa pagtulog. Masama rin po yung mag-a-alarm ka tapos isusnooze mo lamang para makabalik ulit sa pagtulog tapos mag-a-alarm ka ulit. Nililito nito ang circadian rhythm ng ating katawan at sa biglaang paggising na-activate ang sympathetic nervous system o yung fight or flight response. Nagbibigay ito ng dagdag na stress sa puso na pupwedeng mauwi sa kawalan ng hininga, anxiety at pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng leeg at ng ulo. Iniuugnay rin po ang biglaang paggising sa sleep inertia na nagdudulot ng pagkahilo na tumatagal ng ilang oras matapos gumising. May epekto rin ito sa mood ninyo dahil imbis na maganda ang gising, posibleng maging iritable dahil napuputol-putol ang mahimbing mong tulog. Ang sabi ni Doc, mas mainam na matulog ng maaga para makakuha rin ng sapat na pahinga. Magkaroon o magtakda rin ng wind-down routine para nasasanay ang inyong katawan sa oras ng pagtulog. Mainam na huwag ring panay-panayin ang pag-a-alarm at hayaan ang katawan na kusang gumising lalo na kung pagod kayo. Kung hindi naman maiiwasan ang pag-a-alarm, mas mabuting ilayo nyo na lamang po ang cellphone o alarm clock mula sa inyo
ninyo para maiwasan ang pagsusnooze at pagpuputol-putol ng inyong tulog. At kung meron kayong nais pang pag-usapan tungkol sa inyong mga kalusugan, maaaring mag-ask Doc Dex sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning, Kapatid. Wow. Si Jess, Ang sabi? outcome kasi sabi niya, in fairness ako talaga naunahan ko yung alarm ko. Okay. Ikaw na! Talaga wala. Hindi ganyan yung pagkakasabi ko. Parang iba yung Dinagdagan tono. mo. Pero mas masaya kasi pag ganun yung tono. Di ba pag napasa-pasa na yung chismis, iba na yung Iba tono. na. Paano mo ba kasi sinabi? Hindi, sabi ko, to be fair, kahit pa paano, nauunahan ko yung Ay, alarm wala ko. kahit pa paano. Nakasanay. Sanay na yung iyong Parehas katawan. lang kayo eh. Sanay na. Hindi, pero nag-a-alarm pa rin ako. Pero although in-advise ni Doc kanina na wag daw i-snooze, ako Wag kasi, i-snooze, yeah. pag nag-alarm ako, tapos naabutan ko yung alarm clock, ginagamit ko yung snooze para lang i-condition yung utak ko na kailangan ko nang bumangon. Yeah. Tapos pag nag-snooze na siya, doon na ako tatayo. Yeah. In short, gising na Kasi yung hindi diwa ka ko. na talaga warm up bumabalik Oo, sa hindi ako tulog. bumabalik. Ikaw na nga. Ako, di ba? Siya talaga, alam mo, si Ruth mismo sabi niya, ikaw na nga. Sabi niya, hindi ako kasi, hindi nga naka-snooze, pero naka-alarm siya ng magkakadikit. Kunwari, 6:06:03, 6:05, Yes, oo. Ay, Ilan? 17. Oh, di ba? Kasi, 17. okay, may explanation ako dyan. Oo, sige. Ako kasi, inatin ako na tao. Oo. Favorite kong ginagawa yung mag-inat. So, para kasi sa sobrang pagod ko, hindi ako nakakagalaw buong gabi. So, pag nag-snooze ay siya, inat. Nagpangalawang snooze, inat. Sarap. Uy, ngayon nga, sarap po. Direct. Ang sarap pala. Ay! Nagtunugan. I think alam ko ng solusyon. Ipasok si Ilyo. Ha? Ipasok sa si Ilyo kwarto para para magising. Gusto mo matulog katabi ng octopus. Pero kasi totoo naman, I'm sure na-experience yun na rin, yung pag-alarm ka nang hindi mo alam, in-off mo pala. Ay, So minsan, nagyari na sa akin yun, yung Yes. half awake lang ako, Oo. in-off ko siya, hindi ko siya na-snooze lang. So ang ending, nakatulog ako, na Ay, late sarap. ako. Pero ang ending naman, na-late ako. So Oo. syempre, Game kaya lang. gets ko yung reason bakit ka mag-a-alarm ng marami as a sigurista, di ba? Oo. Pero maganda rin yung sinabi ni Doc na, ugalian na magpahinga ng maaga. Kasi Right. eventually, yung body clock mo, masasanay. Kaya di ba sabi nila, yung ibang lugar, tipong 5 a.m. kahit ano, gising na yung katawan mo. It's automatic na eh. Magpahinga Pero ng alam ko maaga. si Josie may magandang Okay. solusyon Ayan, pa dyan. okay. Sige, so yung alarm app ko, tawag sa kanya alarm, number one, sobrang lakas talaga niya, no? Tapos, kailangan mo i-off with, as in ganyan. Imagine every morning, Stress yan. parang Every NDR or morning, MC. ganyan ako. Buti hindi ko Tapos- binabato yung telepono mo. Kung Parang ganyan alarm, alert. babato ko Tapos yan. siniset ko pa yung ilang times pwede mag-snooze. So 5 times at 1 minute interval lang per snooze. Parang gano'n, di ba? And mag-o-off lang siya kapag nagamit ko yung QR code scanner Gusto ko yung pa QR. sa banyo. Ibig sabihin, kailangan talaga... Oo. Alis ka kailangan Kailangan yung tama, ng tama. Ang pinakatanong ko talaga kay Ricky ay anong oras yung alarm mo? Oh, ano? Bakit ba? Pwede na. Pwede na. 7 a.m.? Pwede na. Sa ngayon. Seven. Sa ngayon. Sa ngayon. Pero bakit? Bakit? Uy! Gusto nila ako. Ganun kalalim ba ang Hindi. tulog mo? Ha? Ganun kalalim ang tulog mo? Oh, yeah, super. Hindi, tsaka late ka rin Malalim kasi na natutulog. Okay. Hindi rin. Kahit kahit sapat yung tulog ko, kaya kong tumulog ng mga, I can sleep for like 13 hours straight. Uy, grabe. Hindi ka naiihi? O sa kama ka naiihi? Ha? Hindi ka naiihi? Nakadiet. Yun lang ako, parang chill na Pwede, chill. gusto ko malaman Enjoy na kasi- enjoy ako. Pero ako may tanong ako kay Doc Dex kasi 'di ba sabi yung alarm, yung sound nakaka-startle, 'di ba? Yes. What if you have something more mellow na Yan. pwede ka rin naman magising, tipong piano or yung favorite song mo, 'di ba? Baka pwede rin 'yon. Baka makalesen din sa Iba, may Alam mga mo, ganung maganda, options nga, i-record mo choices. yung boses ng nanay mo. Ay, wow! Tinatawag niya yung buong pangalan mo. Pag di ka talaga to, Tumayo, hindi ko na lang alam. Pero magkakatrauma ka din nun. Kasi iba naman yung problema nun. Hindi Tapos baka yung boses ng mami mo nadidinig mo throughout the day. Ibang sakit ng ulo Oh, yan. ito, ibang boses naman pakinggan natin. Ayan. Boses ni Atty. Buko. Yeah. Ah, galing na lang! 1-1 na, 1-1 na. 1-1 na tayo dito. Dito, paano kung ilang buwan ka pa lang nagtatrabaho, yung isa nating kababayan, OFW ito, bigla siyang pinagbalubitan ng kanyang amo. Required pa rin ba siya na tapusin yung kanyang kontrata? Yan ang isyong tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal ba to? Sir, magre-report lang po ko sa agency nyo. Yung kapatid ko po kasi sa Saudi, sinasaktan ng amo niya, hindi rin po pinapakain. Pwede po kayang pauwiin na lang siya ng Pilipinas? Ano bang last name ng kapatid mo? Reyes po. Reyes. Dali lang. Oh, paano to? 2 years ang kontrata ng kapatid mo. Nakaka 2 months pa lang siya.
Ang gagawin namin, ililipat namin siya sa ibang amo, pero kailangan niyang tapusin yung 2 years na kontrata niya. Attorney, kailangan bang tapusin mo ng kontrata sa ibang bansa para mapauwi ka ng Pilipinas? Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang pananakit sa OFW ng kanyang amo ay isang malinaw na paglabag sa kanyang kontrata. Kaya karapatan ng OFW na kansilahin ang kontrata at umuwi na ng Pilipinas. Ayon sa paragraph 5, section 10 ng Republic Act No. 8042, ang biktimang OFW ng pananakit ng kanyang amo ay may karapatan na kansilahin ang kanyang kontrata at singilin ang full reimbursement ng kanyang placement fee at sweldo sa unexpired portion ng kanyang kontrata o 3 buwang sweldo kung alin man ang mas mababa. Ang money claim ng ito ng OFW ay tutubo ng interest ng 12% per annum hanggang sa ito ay mabayaran ng employer o ng kanyang local recruitment agency sa Pilipinas. Ayon sa Section 10 ng RA 8042 o yung Migrant Workers Act, solidarily liable o parehong pwedeng pagbayarin ang employer na nasa abroad at ang kanyang local recruitment agency para sa anumang money claim at damages sa biktimang OFW. Attorney, nagbayad ako ng placement fee sa recruitment agency papuntang Guam. Kaso nung hindi ko na itinuloy ang application ko, hindi ko na raw pwedeng mabawi ang ibinayad ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 6, letters K at L ng RA 8042 o yung Migrant Workers Act, itinuturing na illegal recruitment ang paghingi ng placement fee sa isang aplikanteng OFW para ma-deploy umano sa abroad at hindi naman pala totoo ang pangakong deployment. Kailangang ibalik ang nasabing placement fee dahil maaaring kasuhan ng illegal recruitment ang nasabing agency at maaari silang maparusahan ng multa mula 1 milyong piso hanggang 2 milyong piso o pagkakulong ng 12 years hanggang 20 years ayon sa hatol ng hukom. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Ating buhok ang tinuturing nating crowning glory. Kaya naman nakakabahala talaga kapag may damaged hair. Hair problems no more dahil nandito tayo ngayon sa isang event sa Makati kung saan ang ating mga hair goals ay achieve dahil sa iba't ibang scientifically improved hair care solutions na talagang makakatulong to make our hair look more healthy. Kaya tara, samahan niyo ako mag-explore in finding the best hair care routine. While a lot of hair care products will work on the outside of the hair, giving it and coating the outer layer, Bioprotein Care is able to penetrate into the hair strand. We added in ceramides, biokeratin, biotin, restorative oils, which is a blend of different type of skincare oils. So we added all those in along with the Bioprotein Care technology to really address all of the hair problems that Filipinas experience. Ayon pa kina Ana at Kath, 9 sa 10 Pinoy ang nakararanas ng hair damage nang hindi nila namamalayan. We found was that the most common hair concerns or damage concerns was frizziness, split ends, dryness, hair fall. And we hate that. Yes, right? exactly. That's why we really created these products tailor-fit to each type of hair problem. At dahil sobrang init ng panahon ngayon, mas prone to damage ang ating mga buhok. May mga paraan naman para protektahan ito. It's not just a fashion statement. Doesn't hurt to wear things like a hat or a bandana to help protect your hair from all of that exposure. But if you can't do that, another way is really to use a conditioner after you use shampoo because the conditioner is able to provide a protective coating on the hair. Hindi rin kailangan gumastos ng malaki para maabot ang ating hair goals. One simple way is when you comb your hair, don't start from the top and force it down. Okay. Because just simple like combing and brushing is actually damaging to the hair if you put too much force. Abot kamay na ang strong at healthy hair sa pamamagitan ng mga produktong affordable na de kalidad pa. At mamaya po sa Frontline sa Umaga Express, 7 inmate tumakas mula sa detention facility ng PIDEA sa Zamboanga. Posibleng data breach sa Philippine National Police iniimbestigahan na.
At mga minahal nating karakter sa senior high, nagbalik na with more mature roles sa unang episode ng High Street. Huwag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good Morning, Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police ang posibleng data breach sa kanilang Logistics Information System. Ayon sa PNP, una nilang na-detect ang posibleng hacking bandang alas 10 ng umaga kahapon. Na-shutdown naman agad ang kanilang system kaya napigilan ang anumang data leak. Sa ngayon, wala pa raw indikasyon ng breach sa kanilang initial assessment. Pero patuloy ang investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group para alamin kung may nakompromiso talagang mga datos. Nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko na huwag munang bumili at uminom ng dietary supplements na VitaBear's Flawless Glow. Ayon sa FDA, hindi pa registered sa kanila ang dietary supplement. Dahil dito'y hindi nila matitiyak na ligtas ito at maayos ang kalidad. Pinatitigil din muna ng FDA ang pagbebenta ng nasabing supplement sa merkado. Itataas ang yellow alert sa Luzon at Visayas grids mamayang hapon. Sa Luzon grid, itataas ang yellow alert mamayang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Muli itong itataas mamayang 8:00 hanggang 10:00 ng gabi. Sa Visayas grid naman, nakataas ang kaparehong alerto mamayang 1 hanggang 4 p.m. At muli, mamayang 6 p.m. hanggang 9 p.m. Tinataas ang yellow alert kung hindi naabot ang contingency requirement sa kuryente. Nakatakas ang 7 drug suspects sa detention facility ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Zamboanga City. Sa inisyal na investigasyon, dumaan ang mga drug suspects sa butas sa Kisame, kaya nakatakas. Nangyari ang pagtakas mag-aalas 3 ng madaling araw kahapon. Nakipag-ugnayan na ang PDEA sa mga pulis para muling mahuli ang mga suspect. Nitong May 3 lang nahuli ang mga nakatakas naman na drug suspect sa isang operation sa Barangay Mampang. Nasabat mula sa kanila noon ng 145 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Yan ang mga pinaspasan nating mga balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere sa online para sa ibang mga update. Trending po ang unang episode ng senior high sequel na High Street kagabi. Officially adulting na ang mga bida nito tulad ni Sky na ginagampanan ni Andrea Brillantes. Nakilala niya rin ang karakter ni Romnick Sarmienta, pero kakampi ba siya o kaaway? Buhay rin si Governor William na ginagampanan ni Mon Confiado na nagpahirap noon sa mga bida. Reunited din ang mga karakter ni Cyril Manabat, si John Haranilla at Miggy Jimenez na sina Roxy, Tim and Poch. Mapapanood ang High Street 9:30 p.m. sa TV5. Gumulong na rin po ang taping para sa seryeng Pajak Princess starring legit Dabarkads na si Miles Ocampo. Kwento na aktres, tatalakayan ng noontime serya ang mga lubak na dinadaanan ng buhay ng kanyang karakter na si Princess. Aminado naman si Miles na hindi niya maiwasang kabahan, lalo't unang solo project niya ito. Not one but 2 leading men din ang makakatrabaho ni Miles. Yan sina Joao Constancia, nagaganap bilang Miko, at si Jameson Blake, nagaganap bilang si Wes. Mapapanood din dito sina Jillian Vicencio, Kira Ballinger, Aramina at Christian Vasquez. Mapapanood ang Pajak Princess sa TV5 sa Hunyo. Nagsimula na mag-taping si Julian Santos para sa The Bagman, ang kanyang teleserye Comeback.
Gaganap bilang Pangulo ng Pilipinas si Juday sa serye. 2019 pa huling bumida sa teleserye si Juday para sa Starla. Makakasama niya naman sa The Bagman sina Arjo Ataide at John Arcilla. Si Arjo gagampanan muli ang role niya bilang Benjo Malaya mula sa original series na Bagman 1 and Bagman 2. Ngayon, may bago siyang misyon, ang maging bagman ng Pangulo ng Pilipinas. Wow, Judy Ann Santos as president. Yes! Oh, iba yan. Abangan natin yan. Exciting! Pero ito mga kapatid, may aabangan pa tayo mamaya. Awesome Nation, mag-ingay! Dahil sa ating pagbabalik, makakasama natin ang mga awesome champs sa ginanap na 2024 Spikers Turf Open Conference, Signal HD Spikers. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Back-to-back win para sa Signal HD Spikers with a triumphant score of 25-23, 27-25, 25-21 sweep laban sa Criss Cross. Ito rin ang 4th Open Conference title ng grupo at 7th championship overall sa Spikers Turf League. At para pag-usapan ng kanilang naging preparasyon, kasama natin Justin live ang awesome champs na sina Wendell, Jao, JP, and Vince. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Good morning! Nag-late kami ni Justin this morning. Grabe, grabe. Oh, first of all, congrats. Palakpakan naman natin sila. Grabe naman. Back-to-back Spikers Turf Open Conference champions. Okay, so first of all, can you tell us about this league at kamusta naman yung experience? Go, Jao. Sige. Kahit sino. Ngayon yung conference namin talagang lumabas yung pinaghirapan namin simula. Kasi rebuilding team kami. Oo. So nahirapan kami na mag-adjust ulit sa mga bago. Oo. Kasi yung core talaga ng Signal, which is yung nawala. Mm-hmm. Yun yung malaking adjustment na nangyari sa amin. Pero dumating naman sa point na nakuha na namin yung sistema na pinapagawa sa amin ni Coach. So from PNBF to Spikers Turf, pinagpatuloy lang namin kung ano yung rebuilding namin. Sobrang dami kasi na naging movement off-season. Kumbaga, nawala talaga yung core ng team ninyo. No? Pero JP, paano yung naging adjustment ninyo, for example? Especially with the addition of some key players like Brian Bagunas, paano yung naging adjustment ninyo sa team? Yung adaptation din ng system doon sa Signal. So, ang daming pumasok pero kaming mga seniors talagang pina-adapt namin sa mga bagong pasok yung system kung anong meron si Signal. So, ang dali din nilang na-pick up kasi nga lahat talaga sumusunod. Pero alam nyo ito, kung napanood nyo yung laban, papansin nyo, there were sets na lamang talaga yung Criss Cross. Di ba? Kayo yung naghahabol. Pero in the end, kinapitan nyo. Para manalo, actually, na-sweep nyo nga yung game 2. Pero sa tingin ba ninyo, start to ng isang bagong rivalry for Spikers Turf between Signal and Criss Cross? Anyone? Ikaw, Vin, sa tingin mo, mahirap ba kalaban talaga Criss Cross? Syempre naman po mahirap po talaga. Lalo na po maraming magagaling na players doon individually and ngayon as a team. Nahirapan din naman po kami na makalaban sila kasi yun nga po, sila rin po yung mga dating naging core sa Signal and kami po, mga bago po kaming recruit ng Signal. And yun, siguro kaya nanalo kami sa game, mas
mas ginusto naming manalo and yung preparation nga namin as a rebuilding team. Ayun po. And mas napadali para sa aming mga bago na mag-adapt sa kanila kasi mababait yung mga kuya namin. Yun, mga kuya. Pero Wendell, nakatulong ba na kahit paano familiar kayo dun sa ibang players ng Criss Cross bilang mga dati niyong teammate? Siguro nakatulong din kasi alam namin yung mga strength and weaknesses nila. And syempre, naging maganda rin yung ganong experience na kilala pa rin namin yung mga kalaban namin. Mas maging madali yung preparation. I mean, hindi na sobrang dali, pero familiar ka. Tama. Okay. For Jao naman, during the game, you hit your head and na-miss mo yung team championship celebration. Kamusta naman ang health condition mo ngayon? So, ngayon naman, okay naman. Negative naman sa lahat ng result. That's good. Good. Okay naman po. Tuloy lang din sa recover para sa next training naman namin for national team. Right. Uy, national team, yes. For the ABC ba ito? Or Yes, for, okay. ABC. This coming June 2 to 9 sa Bahrain. Ayan. Pero bago yan, matanong ko yung teammates mo. Ano nangyari yun kay Jao? Kamusta kayo? Parang how did you hold things together na para maipanalo pa rin yung laban? Kasi I'm sure, sa volleyball kasi kakaiba yung experience kapag nakikita mong tumumba yung kasama mo, lalo kapag na-injure. Actually, sobrang gory ako kay Jao kasi nakita ko yung nangyari. And bigla lang pumasok sa utak ko na hindi pwedeng matalo kami ngayong set. Sinabi kaagad namin na para kay Jao, na kailangan manalo tayo para kay Jao. Kasi nakita namin yung effort ni Jao, the whole game, the whole season, na pinaghirapan din talaga niya na yung liga ngayon. Kaya parang dinedicate talaga namin yung buong set na yun para kay Jao. Para kay Jao! Para kay Jao, pero ano, kamusta ang pakiramdam na pag bumalik yung malay mo, champion na kayo? How does that feel like for you, Jao? Yung nasa IR ako, pinakita sa akin ni TM na champion na daw kami. So parang kahit sobrang sakit pa ng ulo ko, nahilo ko. Sobrang saya ko na kahit na ganyan na nangyari, achieve pa rin namin yung goal namin this coming season. Magaling. Panalo pa rin. The best pampagising. Actually, champion ka. Champion ka. Sulit yan, sulit. Or ito, what's next for Signal HD Spikers? Saka ano yung mga dapat naming abangan sa inyo? Some of you, of course, member ng national team. So ano ba yung mga paghahandaan natin at ano yung mga dapat abangan sa inyo ng mga kapatid natin? Ang next po sa Signal, of course, yung preparation po namin sa susunod na liga, sa PNBF. And yun po, mag-start kami as soon as possible, siguro mga June. So, yun po. Alright. Anything else that you want to promote for Signal? Saan nila kayo pwedeng sundan? Mga social media accounts niyo? Please support us sa Signal AC Spikers account sa Instagram and yung Facebook page po nila. Alright, again, the champs, Signal HD Spikers. Thank you very much, mga kapatid. Okay, at ito mga kapatid, para sa buhay na buhay nating umaga, muling magpapasiklab ng galing ang ating ultimate talentado na si Juan Lu. May kulitan pa tayo sa kanya and ang kanyang remote-controlled puppet. Live na live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid!
Ayan, nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Excited na kami! Excited talaga na! yung lahat dito, di ba, Dimples? Excited na si Dimples! Excited na! Ano dumagdag sa saya at kulit ngayong umaga, makakasama natin muli ang ultimate talentado na si Juan Lu. Oh, diba? Balita ko, meron siyang ipapakilala dito sa studio natin. Excited na ako ha. Kaya tawagin na natin sila Juan Lu at ang kanyang animatronic monkey puppet na si Enchonggo. Enchonggo! Alright, good morning kapatid! Ako po si Juan Lu, akong puppeteer. At ako naman si Enchonggo. Good morning kapatid! Good morning sa iyo, Enchonggo. Good morning sa iyo, Juan Lu. Alam niyo po, bilang isang puppeteer, syempre ako pong nagpapagalaw at nagpapasalita sa isang puppet na kagaya ni Enchonggo. Kung wala ako, hindi ka magsasalita. Uy, kung wala ako, nagsasalita ka nag-isa. Hindi, kung wala ako, wala kang buhay. Kung wala ako, wala kang hanap buhay. Alam mo, ikaw pag wala ako, hindi ka talaga gagalaw. Hindi, di totoo yan. Ganun ha, sige, tatanggalin ko lang yung kamay ko ha. Pag tinanggal ko yung kamay ko, ayan, hindi ka nagagalaw at iiwan na kita dyan. Bahala na kayo dyan, mga kapatid. Iwan ko na yan dyan. Ay, ano ba? Ika nga. Gusto ba ng Dimples? Gusto ba ng kape ni ano? Gusto ba ng Teka. Teka. Ano, Dims? Dims, i-comfort mo naman si Enchong. Di ba friends kayo ni Enchong? Di ba? Alam mo, Enchonggo. Enchong LDR. Teka, wala na ba yung isang unggoy? Gumagalaw siya. Pwede ka hawangan. Pwede. Tawag dyan, exposure therapy. Kapaka-bully. Teka, pwede po Try mo. Hawakan mo yung tenga. Dims, hawakan mo yung kamay ko, Dims. Hawakan mo yung kamay. Holding hands daw. Holding hands daw. Friends na sila. Ang lambot ng kamay mo. Siguro naglo-lotion to kaya ang daming buhok. Okay, Enchonggo. Mag-isa. Oo, syempre. Basta hindi sa gabi. Okay lang yun. At tanungin. Okay, may mga questions tayo para kay Enchonggo. Yes. Ito yung tanong natin. Enchong, naniniwala ka ba na ang tao ay galing sa unggoy? Nako, hindi ako naniniwala ng tao galing sa unggoy. Alam niyo kung bakit? Bakit? Bakit si Juan Lu mukhang tipaklong? Ay, grabe. Hindi. Okay. Itong costume mo, curious kami. Ito ba ay nalalabhan? Ay, oo naman. Alam niyo ba kung saan ko yan nilalaban? Saan? Sa washing machine. Matching! Pero safe man tawagin na ikaw isang remote-controlled na puppet at saan ka ba ginagamit madalas? Ay, teka, buti pa yung isang unggoy ang sasagot niyan, ha? Teka, tawagin natin. Juan Lu, balik ka na dito. Juan Lu, may tinatawag. Tawag na! Palabakan naman natin siya. Juan Lu, nakakatuwa kasi di ba dati yung ginawa mo kanina kailangan hawak yung puppet di ba? Yes, Pero oo. ngayon talagang, ikaw ba gumawa niyang sarili? Ay, hindi. Pero Okay. matagal na sa akin ito. It's been with me for 15, 16 years na. Ang tawag dito, animatronic puppet. Tinanong niyo kung saan ginagamit, no? Ito ay ginagamit namin para sa mga trade shows, exhibits. If anybody there, if you're having an exhibit at gusto niyo ng surefire na crowd magnet, lalo na si Dims. Crowd Ako talaga ang target market. Kung gusto niyo po ng crowd magnet, ito ilagay niyo lang sa harap ng inyong trade booth or whatever. Sigurado ko po lalapitan kayo ng mga Tsaka tao. di ba po, parang ako ang nakikita ko dyan is that kadalasan the kids now, di ba, hindi sila nakakapunta ng zoo, di ba? Right. Kasi also the animals, lalo na pag monkeys, hindi masyadong pinapalapit sa bata. Pero Yes. this one, pwede silang makakilala ng monkey kagaya ni Enchong na safe. Yeah. Wow! Nakakagat po ba siya? Mas mabait yan. Nakaka-interact mo kasi. Oh, by the way, he's remote controlled, ha? Baka you want to try, anyone? Yun nga, gusto ko ding malaman. Mas gusto ba ng mga bata ngayon na ganyan, na remote control yung animatronics nga na tinatawag? Or meron pa rin appeal yung dekamay pa na Classic traditional. Siyempre, iba pa rin yung appeal ng manual, ano? Mas buhay siya, eh. Unlike ito. So, you can try. Yan. Pindutin mo lang siya.
Mouth alive. Mouth, yes. Ito yung mouth niya, ito yung body niya. Ito yung mouth. Ayan. Siyempre, iba pa rin yung manual, pero itong remote control kasi, ang advantage niya, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, naglalakad kayo sa isang trade show, biglang may gumagalaw na puppet mag-isa, walang puppeteer. Hindi, pero para sa'yo, ano mas madali? Hand control o the remote? Hand control, syempre. Sa puppeteer, Ano iba pang pa rin ibang yung manual. characters na may ganyan ka? Well, itong remote control, Enchong lang. Si Enchong lang. Pero I have a lot of puppets, pero siya lang ang remote control. Ayan, Dims. Control your fears. Talagang, ako Kasi naman ang kanina takot ko kinukwento lang. ni Dimples na takot siya sa mga Yeah, ganyan. kasi ang takot ko lang talaga, yung gumalaw siya sa gabi. Masyado kasi ako nagpapapanood kasi ako ng mga horror movies lang. Oh, so sad nga na ginagamit ang puppetry sa mga horror Diba? movies. Pagka ano ko. Oo. Kaya yung mga bata, pag nakita ng puppet, naiisip nila yung horror. Kaya tulad mo, Miss Dick. Na-associate nila. Kasi di ba lagi? Pero I think the beauty of puppets is that, di ba, in the old age, ganyan sila magkwento. Ang storytelling is through puppetry. And napaka-wild ng imagination ng mga bata, kaya effective ang puppetry sa kanila. They will think na talagang totoong monkey yung nakikipagkwentuhan sa kanila. And dahil nga ito remote controlled and live ako nagboboses, we can have children asking him questions about anything. And Kaya mabilis ka pala kailangan mabilis ka rin sumagot, lalo na pag Do you also- wag lang math. Do you also do po mga online content? Parang sa TikTok? Oh yes, ganyan? yes. We use him in a lot of our online videos, reels and everything. Maalala ko lang, ayan, go, Okay, Q. kasi sobrang intricate talaga ng ano natin. Very, very, ito naman, little tuk. Ito no, may feedback galaw din. agad. May feedback din dito sa, Oy, ano, sa hindi remote. mura yan, ah. Kasi Pero I know that as a robotics. ventriloquist, syempre medyo nagbago ang style mo with that. So Actually, parang, madam, it can still be used as a ventriloquist puppet with Okay. just one click and with a fob. So kahit wala yung remote control, I can still control the Control mouth. yung basic So, movements. katulad ng ginawa ko kanina when I was pretending that I was holding it. Ganyan, ibig sabihin, gaano dapat kalayo yung distance? Kumbaga, meron ba yung certain limit? If you notice, it's a remote, it's an airplane controller. Kaya malayo. Kahit nasa gitna siya ng Yes, EDSA. malayo. Kasi si Papa B, nag-RC plane siya eh. So effective ng panakot. Dim, sa bahay niyo, nasa harap siya mamaya. Okay po. Hi, Dibs! Sir Wanlo, I love you po. Sir Wanlo, saan ka namin pwedeng i-follow? Kasi ako, ipapakita ko kay Alonzo. I'm sure matutuwa siya. I'm so sure. Yeah, follow us on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Juan Lu and his puppets. Pag may trade show po kayo, please get in touch with us. Yes. And Chonggo, Surefire Crowd Magnet. Friends nga. Ginagawa ko. Oh, and that is it para sa ating Feels Complete Tuesday. Isang makabulang umaga po ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!